Mga diwata sa saldo. Isipin niyo kung mayroong labanan sa pagitan ng mga diwata. Ito ang kwento na nagsasabi ng malupit na labanan ng mga mahiwagang nilalang na nagpapadala sa pagka-arogante nila at nag-alis ng balanse sa nayon ng tinawag na saldo. Aray! Ikaw! Hindi ko akalain sa buhay ko na hindi ko magugustuhan ng paborito kong panahon. Parang habang buhay ng tag-ulan na to. Seryoso ba to? Si Papa ang umaayos ng bubong noon. Anong gagawin natin ngayon, Sunny? Nang sumilip siya sa bintana, naisip ni Meliot na yun ang unang pagkakataon na lalapitan niya ang kanyang kakaibang kapitbahay. Si Meliot ang anak na babae ni Alexander. Mapagkumbaba siyang tao na mahal ang kanyang anak at pinoprotektahan niya ito simula pagkabata. Laging iniisip ni Meliot na sobrang nakakalungkot sa burol na yun. Sila lang ng kanyang ama ang tanging nakatira sa burol na yun. Pero ilang buwan bago pumanaw ang kanyang ama, inulan ng nayon ng saldo at hindi man lang sumisikat ang araw. At nang gumabi na, nakita niya ang isang maliit na bahay sa kalagitnaan ng burol. Pero mukhang sa ngayon, nais ni Meliot na maayos ang kanyang bubong, kaya napilitan siyang humingi ng tulong. Nasa labas siya ng bahay na yon. Nang makita niya na lumabas ang tatlong nilalang na may ulo ng kwago, hindi man lang siya nakaramdam ng takot sa mga nilalang na ito. Ngumiti pa siya sa mga ito. Kamusta? Ako pala si Doc. Sila ang mga kapatid ko, si Squill at Daughter. Ikaw ba ang anak ni Alexander? Tama ba, Binibining Meliot? Kinalulungkot namin ang nangyari sa iyong ama. Alam mo bang magkapit-bahay tayo? Ibig kong sabihin, siguro alam mo na yon. Hindi na natin siya pinagsalita. Nako, pasensya na. Ayos lang po. Salamat po sa pag-aalala sa aking ama. Naiisip ko rin po siya. Biglang napatahimik si Meliot. Magalang siya nakipag-usap sa mga kwago. Nagtinginan ng mga kwago. Hindi nila akalaing mabait at magalang si Meliot. May butas po ang bubong ko at hindi ko po alam kung paano ayusin yun. Nandito po ako para humingi ng tulong. Matutulungan niyo ba ako? Kaagad silang pumayag at dinala ang mga gamit nila. Pero nauuna sa paglalakad si Meliot. Nang sundan nila ito papunta sa maliit niyang bahay, habang inaayos ng mga kwago ang bubong niya, agad siyang naghanap sa kusina niya ng mga pagkain na maibibigay at maiaalok sa mga kwago. Sa wakas, nakahanap siya ng isang tinapay at walang alinlangan na hinati ito sa 4 na piraso para kay Sunny, Daughter, Squill at Doc. Wala siyang hinating tinapay para sa kanya. Pero alam mo na, kailangan nating kumain. Masayang kinain ng 3 mga kwago ang tinapay. Nagugutom na rin si Meliot, pero panatag na siyang makita na hindi matutulog nang walang makakain ang alaga niyang si Sunny at 3 kwago. Sunny, alokin ko kaya silang manatili rito. Pwede nilang gamitin ang kama ko. Isa pa ang lakas din ng ulan. Siguro pwede ko silang alukin na matulog sa bodega sa labas. Hi, Sunny! Ang galing mo talagang magpayo! Meow! Inalok ni Meliot ang mga kwago na manatili muna sa bodega sa labas ng bahay niya. Napakabait niya. Hindi niya lang magalang na inimbitahan ng mga kwago, kundi binigyan niya pa ng pagkain ng mga ito at silid na matutulugan. Tumango ang mga kwago at pumunta na sa bodega. Nang bumalik na si Meliot sa kusina, nagulat siya nang makita ang 2 piraso ng tinapay sa ibabaw ng mesa. Hindi ko to napansin Kinain ni Meliot ang kalahati at itinago ang iba para sa mga bisita. Masaya siya na mayroon na siyang pagkain na maibibigay para sa umagahan. Nang lumabas siya para isarado ang pinto ng bahay niya, mayroon namang sorpresa na naghihintay sa kanya. Isang basket na sinulid na muslin at mga karayom. Siguro naiwan to ng mga kwago. Sira-sira na ang mga damit nila. Siguradong gusto nilang ipagtahi ko sila ng mga damit pero nahihiya lang sila. Pero Sunny, tutulungan natin sila, di ba? Gaya ng pagtulong nila. Buong gabing gising si Meliot na nagsusulsin ng mga damit mula sa sinulid ng muslin. Nang sumapit ang madaling araw, nilagay niya ang mga damit sa labas ng pinto ng bodega. May mga pangalan ng mga kwago ang mga ito. Squill, Daughter at Doc. Sa pagod na magsulse, agad na nakatulog si Meliot.
Hindi niya alam na yun mismo ang hinihintay na pagkakataon ni Chini. Bakit ba ang liit na mga pinto ng bahay na to? Dahil para sa pusa ang pintuan na yan. Ano ka ba? Ganun ba? Magsimula na tayo. Tara! Melliot, napakabuti mo. Ngayon magpapakita na kami sa'yo. Managinip ka, Iha. Nang gumising si Melliot, nakita niya na nasa kakaibang lugar na siya. Maligayang pagdating sa kaharian ng Encantada, dinala ka namin para ikwento ang mga diwata. Sabihin mo, Melliot, alam mo ba kung bakit tinawag na Saldo ang nayon? Ano? Teka, sino kayo? Ay, nakalimutan namin. Ako si Tini at siya naman si Chini. At gusto naming pag-usapan ang 3 diwata na tinulungan mo. Sana marami pa tayong oras, Melliot. Pero kailangan mo nang gumising at... Teka, mga diwata sina Duck, Squill at Dodder? Pinaliwanag sa kanya ni Tini na may 2 uri ng diwata sa Saldo. Sanis, ang tawag sa diwata ng mga araw. At Marshes, ang tawag sa mga diwata ng tubig. At sila ang magkakalaban ngayon. Labanan ng mga diwata? Hindi pa ako nakakarinig ng ganyan noon. Dahil hindi naman ito nangyayari noon sa nayon ng Saldo. Balanse ang kahulugan ng Saldo. Kung saan ganun dapat ang nayong ito. Balanseng naninirahan noon ng mga Sanis at Marshes. Pero nadala na sila ng pagmamataas nila. Iniisip ng mga Marshes na ang mga talon at sapa ang pinakamagandang nangyari sa planeta. Habang iniisip ng mga Sanis na ang araw ang pinakamagandang nangyari sa lahat, Pero di ba parehong importante yon? Sila ang nakakapagpanatili ng balanse hindi lang sa nayon, kundi sa buong planeta. Mismo! Pero mukhang nakalimutan na nila ang tungkol doon. Ito ang nagbabalanse ng ating katawan at malusog na isip. Ang kawalan ng balanse ang nagdadala ng masamang emosyon tulad ng kayabangan na nakakasama ngayon sa nayon ng Saldo. hindi mo ba naiisip kung bakit hindi natin nakikita ang araw? Dahil hinaharangan dito ng mga Marshes. Pinaliwanag ni Tini at Chini kung bakit kakaiba ang mga itsura ni Dodder, Squill at Duck. Yun ang West Wind. Lumilipad siya sa alapahap at nagtatago sa anyo ng isang magandang uwak. Ay, napakaganda niya talaga. Yun nga lang, pinaglaruan siya ni na Squill, Duck at Dodder. Nagalit ito sa kanila kaya isinumpa sila. Para maging kakaiba ang itsura sa lahat. Masisira lang ang sumpa kung mayroong magtatrato sa kanila ng maayos ng walang pagmamataas at ipagtatahi sila ng mga damit ng may pagmamahal. Kaya nang makita namin na inimbitahan mo sila at pinakain, naisip ko na ipagtatahi mo sila ng mga damit gamit ang sinulid ng muslin. Ang siyang kulang na lang na gagawin mo. Ikaw pala ang nag-iwan ng basket sa labas ng pinto ko. Pinaliwanag ni Chini na hindi lang ang kabaitan ni Melliot ang makakatulong sa kanila. Pero dahil gusto siya nila Dodder, Duck at Squill, maaaring makinig sila sa kanya at humingi ng pasensya sa West Wind. Siguradong nakuha na nila ang mga damit. At kapag nawala na ang sumpa sa kanila, huhulihin ulit ng 3 Sanis ang West Wind. Pwede ka naming dalhin doon ngayon. Tumango si Melliot at determinadong maibalik ang balanse ng Saldo. Isinama ni Chini at Tini si Melliot sa mga ulap kung saan nahuli sila sa West Wind ng 3 Sanis. Tigil! Melliot, anong ginagawa mo rito? Delikado ang West Wind. Chini, ilayo mo siya rito. Kayo ang nagkulong sa kanya sa hawla. Hindi siya ang may pagkakamali rito. Ay, Alam ko na kayo ang mga diwata ng araw. At alam ko rin na nagdusa kayo. Pero pinagtawanan niyo siya dahil sa itsura niya. Hindi tama yun. Wala nang mas importante pa sa iba. May kanya-kanya tayong tungkulin na gagampanan. Tama siya. Tinigil ng Marshes at Sanis ang tungkulin nila. At tingnan niyo ang nangyari dito. Pareho kayong importante ng West Wind. At balanse niyo ang nagpapanatili ng kalusugan at kasiyahan. napatungo na lang sina Dodder, Duck at Squill dahil sa mga ginawa nila. Matapang na lumapit si Melliot sa hawla ng uwak at binuksan niya ito para palayain sa pagkakulong. Nagbagong anyo ang uwak bilang ang West Wind at tumango ito kay Melliot. Hindi pa ako nakaranas ng ganitong kabutihan noon. Oo, tama ka. Hindi namin naisip na nakakasama na sa mundo ang pag-aaway namin.
Nabasa na sa ulan ang lugar na ito ng napakaraming buwan. At nakita na namin ang masamang epekto ng pagmamataas namin. Humihingi kami ng tawad sa Reyna at kay Melyot. Inuutusan ko ang Marcius na alisin ang harang sa araw. Sa wakas tumila na ang ulan. At muli na ring sumikat ang araw sa nayon ng Saldo. Ligtas na ibinalik si Melyot sa bahay niya, kung saan sabik na naghihintay sa kanya si Sunny. Meow. Ibinalik na ng mga Marches at Sunnys ang balanse sa nayon at sumumpa na hindi nahahayaan na mamagitan ng pagmamataas sa kanilang tungkulin sa mga tao. Pero lagi nilang tatandaan na ang tao na tumulong na magkasundo sila ng may kabaitan at pagmamahal. Tulong! Tulong! Tulong!